ito sir, umpisahan po natin kasi yun nga po, plano ngayon na tanggalin ng ilang mga mambabatas yung provincial rate. Di tuloy namin alam kung makakabuti ba talaga ito sa ating bansa o hindi. Pero ito, para magkaroon lang sir ng konting background yung ating mga audience, especially yung mga sabi nga yung mga bago pa lang sa pagtatrabaho. Bakit ba sir may provincial rate? Yan yung unang tanong eh. Bakit hindi na lang daw parehas yung sahod? Kung ano yung sahod sa mga city, dapat yun na lang yung sahod sa province. At ngayon sir, ilan ba yung difference nito, Sir Iboy? Opo, sir. Napakagandang katanungan po. Sa bansa po natin, sa Pilipinas, magkakaiba po talaga yung tinatawag po natin na provincial rate or provincial wage or minimum wage po. Ang pangunahing reason po nito ay hindi po kasi pareho ang cost of doing business. Maraming MSMEs po sa probinsya ang maliliit lang ang kita. Kaya kapag pinantay agad ang sahod sa NCR levels po, maaaring magsara po ang mga negosyo, magbawas ng empleyado o hindi na mag-hire. Tapos hindi rin po pareho ang productivity. Sa economics perspective po kasi kadalasang mas mataas ang productivity at revenue generation sa urban centers po, tulad ng mga cities as compared po sa mga provinces. Kaya ito po yung reason why iba po yung minimum wage. Isa pa po, magkakaiba rin po yung tinatawag po nating cost of living. Sinasabi po na mas mahal po yung presyo ng mga bilihin in general terms sa city kumpara po sa probinsya. Yan po yung reason why iba-iba po talaga yung minimum wage sa buong bansa. Bawat region po sa Pilipinas po, sir, may 18 region po tayo. So lahat po yun, may magkakaiba po yung minimum wage or provincial wage. Yung pinakamataas po dyan ay yung NCR. Then sa buong Luzon po, ang may pinakabababa ay ang Bicol po at Mimaropa. So sa buong Pilipinas naman po, isa rin po ang Bicol sa may pinakamababang minimum wage. Ang pangunahing parang rason or justification po nito ay dahil mas mababa daw yung cost of living sa Bicol as compared po sa ibang probinsya po or ibang city. So ito po muna sir yung masasabi ko po tungkol sa unang katanungan. Okay po iyon. So ito, sir, kung ito nga, puntahan natin yung planong pagtanggal sa provincial rate. Kung tatanggalin sir o kung tanggalin yung provincial rate, meron bang tawag dun sir sa economics? Halimbawa, wage in standardization, mga ganyan, o may national minimum wage, Sir Iboy? Nungan po. Opo, ang tawag po niyan sa economics, uniform minimum wage po. O kaya yan po, standardized minimum wage po. Matagal na po itong pinagdidebatehan, pati na din po ng ating mga leaders or mga kahit yung taong bayan kung ikakabuti ba po or ikakasama yung ganitong step. Ang masasabi ko po dyan, sir, kailangan po nating balansehin ng maayos. Kasi while maganda po yung intention, sa mundo po kasi ng economics, hindi po sapat yung mabuting intention lang. Kailangan po, mabuti din po yung analysis at implementation nito. Kapag binuwag po natin yung provincial rate, ang unang-una pong magiging epekto nito ay magkakaroon po, sir, ng migration. So, nangangahulugan po ito na yung mga tao po sa NCR or sa mga cities, magsisibalikan po agad sa mga probinsya or kung saan man po sila talagang nakatira. Kasi po, dahil nga po pareho na yung sahod sa lugar nila at kung saan man po sila nagtatrabaho, magkakaroon po ng migration. Kapag nagkaroon po ng migration, may isip po natin na favorable sa kanilang lugar dahil magsisi-uwian na po sila. On the other side naman po, yung NCR at yung mga cities, mawawalan po ng workforce or ng labor force. Kasi nga po, marami sa kanila ang magsisi-uwi na sa mga probinsya. Isa pa po, yung mga nagsiuwian sa probinsya at dahil mataas na po yung pasahod sa mga probinsya, uniform sa cities, hindi po kakayanin ng mga MSMEs, pati na din po ng mga negosyo sa probinsya na magpasahod po ng same rate
as compared sa city na mas productive po at mas profitable. Kapag ganun po sir ang nangyari, it's either mababawasan po yung hiring o di kaya po sir magli-lay off o kaya hindi na mag-hire pa dahil nga po mataas yung pasahod. Kasi yung sahod po na to, additional cost po ito sa supply side po natin or sa mga suppliers po natin or sellers. So kapag nagastusan po ang mga businesses na ito, i-charge po nila ito sa kanilang selling price. Kasi nga po yung cost of salary or wages, expense po ito sa part ng company. I-charge po nila ito sa cost of product. Magmamahal po sir yung presyo ng mga bilihin sa probinsya, pati na din po sa city. So in the medium run, magkakaroon po sir ng malawak na pagtaas ng presyo na hahantong po sa tinatawag nating inflation. On the other side, yung mga nakarating po sa probinsya na nagsiuwian dahil nga po mataas na yung pasahod sa province, hindi rin po sila ma-accommodate. Tataas po ulit yung tinatawag nating unemployment rate. Kaya yung hakbang po na ito, maganda po sa intensyon, magandang pakinggan. Kahit po ako bilang ordinaryong tao, favor din po. Kasi nga po, benefit din po ito sa ating mga workers. Pero kapag isinaalang-alang po natin ang side ng economics, malalaman po natin na may masamang epekto po ito sa medium run at sa long run ng ating ekonomiya. So ang solusyon po, hindi po agad-agad buwagin. Pwede po nating paikliin yung wage gap na tinatawag o kaya i-increase sa tinatawag nating optimal level. Pero to make it uniform, abruptly, or gawing uniform agad sa buong bansa, hahantong po ito sa mas matinding crisis in the medium run. So yun muna po sir yung masasabi ko po. Okay po. So sa makatwid pala sir, hindi pala talaga basta-basta na ipatutupad itong pagbuwag sa provincial rate kasi marami pala ang dapat na isaalang-alang and marami ang maaapektuhan kasi akala natin, akala nung iba na halimbawa yung mga empleyado, mga ordinaryong Pilipino, ordinaryong empleyado, ay maganda, babuwagin na ang provincial rate. Pero yun pala may mga side effect po pala. Buti na lang. May mga ganitong pagkakataon, nalalaman natin ito, mga kabombo. Pero anyway sir, move forward tayo sa sunod na tanong. Kung kayo po ang tatanungin, Sir Iboy, bilang isang economist, magkano ba dapat sir yung siguro tawagin nating national minimum wage. Magkano ba dapat yung ideal na national minimum wage ngayong 2026 lalo na't may krisis tayong kinakaharap para living wage talaga, sabi nga ng iba. Sir Iboy. Sir, magandang katanungan po. Siguro bago ko po sagutin sir, balansihin ko rin po. Sasabihin ko muna din po yung argumento kung bakit gusto pong buwagin yung provincial rate or provincial wage. Unang-una po, sinasabi po na pareho lang naman po ang presyo ng mga bilihin across the Philippines. Like for instance po, kung ang presyo ng sardinas sa NCR, let's say 25, sa Bicol 25 din po. Diba napakagandang observation po siya. Hindi naman po natin binabaliwala yung mga opinion po or mga argumento sa pagbubuwag ng provincial wage kasi tama naman po talaga. Isa pa po yung minimum wage or provincial rate, nakakapagdala din po siya ng kahirapan at migration. At pareho rin po ang trabaho pero magkaibang bayad. So ito po yung parang tinatawag natin na hindi patas or unfair. Kasi kung construction worker ka po sa Manila, tapos construction worker ka din po sa Bicol, pareho lang naman po yung trabaho pero magkaiba yung bayad. So hindi patas po talaga. Tapos mas mababang domestic demand po. So dahil nga po mababa ang kita sa probinsya, mahal pa rin po ang mga bilihin, kaya hindi po talaga lumalago yung ekonomiya ng mga regions. Napakagandang observation din po ito or argumento. So yun po, parang binabalansi po natin yung dalawang arguments kasi pareho naman po talagang may saysay or tama. As to national minimum wage po sir, yun nga po. Yung minimum wage na dapat pong i-implement sa buong bansa, unang-una po, hindi sobrang baba kasi hindi po makakasabay yung mga cities. At hindi rin po sobrang taas kasi hindi rin po makakasabay yung mga provinces. Ang kailangan po na uniform or yung tinatawag nating national minimum wage, in between po, yung tinatawag po natin sa economics na optimal wage o kaya rightful
level ng sahod po. Hindi po sobrang taas, hindi rin po sobrang baba. Isa pa pong problema, lahat po ng ating minimum wage sa buong bansa, mas mababa po kumpara sa tinatawag nating poverty threshold. So nangangahulugan po, in general, kulang po talaga yung sahod ng taong bayan kumpara po sa kinakailangang kita para matugunan ang pangunahing pangangailangan, yung tinatawag po nating poverty threshold, lalo na po sa Bicol. Mataas yung poverty threshold pero yung ating monthly minimum wage po mababa. So nagkakaroon po ng problema. Sa best estimate ko po, base na rin po sa aming mga analysis, in between po 700 to 800. Yan po yung maaaring maging national uniform wage po sa buong bansa. Kasi kapag tinaas po natin tulad ng no-propose po na 1-2, hindi po yun kakayanin ng mga probinsya. Maaaring malugi po ang mga negosyo sa mga probinsya po gaya ng Bicol at darami rin po yung unemployment at underemployment. At kapag mababa naman po sa 800 or 700 po yung pasahod, marami rin po na aalis sa city. Mawawalan po ng workforce ang ating region at yung mga pangunahing urban centers po natin. At kapag ganun po ang nangyari, bababa po sir yung output natin, hihina po yung ating gross domestic product at magmamanifest po ito sa ating economic performance. Balance. Okay po, iyon. So ito, sir, kung halimbawa, Sir Iboy, tumaas talaga, or I mean, tanggalin ang provincial rate or iparehas dito sa sahod sa mga city sa NCR, maaapektuhan ba nito, sir, yung halimbawa, yung mga kasambahay natin, mga ganon, mga construction worker, and yung iba na hindi po covered ng minimum wage law, Sir Iboy? Magandang katanungan po, sir. Although po, hindi po sila covered ng minimum wage law, may tinatawag naman po tayong parang separate po na policy na nagko-cover po sa kanila. And sa tingin ko naman po, kung magkakaroon po ng modification or changes sa minimum wage policy, for sure po, sir, idadamay din po yung other workers po natin. Kasi hindi naman po pwedeng maiwan sila. Kadalasan po, isinasama po sila sa mga ganitong policy. Yung mga kasambahay po natin, mga construction workers, yun po sir, sinasali rin po sila separately sa another policy. Pero magkasabay po yung implementation. Mapapansin po natin yan, kapag tumataas po yung ating minimum wage, tumataas rin po yung mga pasahod po sa kasambahay. Kasi hindi naman po sila iniiwan or naiiwan po. Pero kailangan rin po talagang balanse kasi kapag mataas po or sobrang taas yung ma-implement na minimum wage, may isip po natin favorable po talaga sa kanila or favorable po sa ating mga workers kasi mataas po yung take-home pay or disposable income. Kaso po ang problema nito, madi-discourage na po sa pag-hire yung ating supply side, ma-discourage po silang mag-hire ng additional workers. O di kaya po kapag sobrang nahirapan sila, i-charge yung presyo sa product. O di kaya po, masasacrifice yung quality ng mga products po and services. Yun po sir yung negative side. Opo, iyon. So very well said, Sir Iboy. So dito, Sir Iboy, ano po? Kasi kung may data kayo, sir, no, or sa base sa inyong pag-a-analyze or sa inyong observation na din, or sa studies, halimbawa, may mga studies ba, sir, na nagsasabi kung ilang percent ng SMEs or yung mga negosyo ang magsasara pag ginawang parehas yung sahod sa province and sahod sa cities, sa NCR, Sir Iboy? Opo sir, napakagandang katanungan po. Wala po akong actual data na na-analyze. More on modeling po kasi yung ginagamit po namin sa economics. Kapag sinabi po nating modeling, may isang scenario po tapos ginagamitan po namin ng mathematical model pati na din po ng analysis para ma-estimate po yung ganitong effect. Sa Bicol po kasi, gawin ko na pong example yung Bicol given na dito po tayo nakatira. Yung majority po ng ating mga businesses sa Bicol, base na din po
ay MSMEs po, micro, small, medium enterprises. So bihira po dito yung mga large companies, pati na din po yung mga tinatawag po nating mga multinational companies. Kahit nga po dito sa partido, Goa, yung capital, parang business center po namin dito or yung poblasyon, yung Goa. Pero sa Goa po nasa 30 lang po yung SMEs. So majority po talaga micro scale or micro businesses. Hindi po nila sure kakayanin na magpasahod ng 1-2 per day. Kasi nga po, kadalasan sa sahod or sa income ng mga micro, mababa rin po sa 5,000 daily. So, ang yung kita po nila daily, it's either 5,000 po to 10,000. Yan po yung average. Kapag nagpasahod po sila ng 1-2 daily, let's say sa 2 o 3 workers, so yung kanila pong net income, masasacrifice po. So it's either po, bababa yung productivity nila, magle-lay off po sila ng worker, o kung hindi man, hindi na po sila mag-hire. So magiging mabagal po yung takbo ng ekonomiya. Kaya po, yun po sir yung magiging dilemma po nito. Okay po, iyon. So ito kasi sir, yung argument naman ng iba. Kaya gustong-gusto sir ng iba na ipatas yung sahod o ipantay yung sahod ng province sa Metro Manila or sa mga city kasi parang ang unfair naman daw kasi sir. Sabi nung iba ang unfair naman dito sa atin sa province. Ang liit ng kita ng negosyo dito compare sa Metro Manila. Pero same lang ang pasahod, mga gano'n ang rasunan nila eh. Ano ang masasabi niyo po roon, Sir Iboy? Sure, napakagandang katanungan po. Yung work po talaga dito, that's work po sa NCR, pareho lang naman po. Pero magkaiba po yung pasahod. So dito din po hindi nagiging patas. Pero kung titingnan po natin sa kabilang anggulo po, makikita din po natin na yung mga businesses po sa NCR, mas marami din po yung kita kumpara po sa mga businesses dito sa probinsya. Kasi nga po, mas marami po yung demand or bumibili po sa NCR kumpara din po sa mga bumibili dito sa probinsya dahil kaunti po yung tinatawag po nating consumers po na may kakayahan talagang bumili. So dito po sir, makikita natin na same job, magkaibang sahod, pero on the other side, same business pero different profit po. Mas mataas po yung profit sa NCR, kaya mas mataas din po yung pasahod po nila. Sa probinsya naman po, pareho yung work, pareho yung business, pero makikita din po natin na mas kakaunti po yung income ng ating mga micro-enterprises, pati na din po SMEs sa province. Kung makikita nga po natin, parang kung nakikita po natin sa data, pati na din po sa observation natin, may mga kaka-open pa lang po na MSE, na mga micro-enterprises, I mean. Pero after few months or 2 months, parang close na. Kasi nalugi na po talaga sila. So, although uniform pa po yung mga pasahod, yung minimum wage po sa atin, mas mababa pa. Pero ganun na po yung epekto. Hindi po kasi competitive pa yung region po natin. Pero may solusyon naman po sir in the long run. Pwede po nating i-work out pa. Solution po nito ay job creation po talaga and economic empowerment. Yung ibang bansa po, uniform po talaga yung kanilang wage. Yung mga developed economies po, pati na din po yung other countries sa ASEAN region, pare-pareho po talaga yung wage po nila or pasahod, yung minimum wage na tinatawag. Ang reason po kasi nito, nakapag-prepare po sila at nagawan po nila ng job creation and economic empowerment. Sa case po ng Pilipinas, parang biglaan po. So, hindi pa po ready yung bansa sa ganitong transition. Magkakaroon po ito ng negatibong epekto sa medium run bago po natin mabawi sa long run. So, yun po sir yung masasabi ko po. Okay po. Eto sir, ang isa pa nating tanong. Pag tumaas sir ang sahod, halimbawa tumaas ang sahod or salary, tataas din ba sir ang productivity o tatama rin lang yung mga worker? Sir Iboy. Napakagandang katanungan po sir. Part po siya ng human resource analysis. Opo. Sa economics po may tinatawag din po tayong optimal salary.
optimal level po ng salary. May argument po kasi na kapag ang sahod po mababa, tatama rin po talaga yung employee. On the other side, kapag ang sahod po sobrang taas, tinatamad din po yung employee. So may tinatawag po tayong optimal level ng sahod. Siya po yung pinaka-balancing sahod na dapat po ma-implement. Kasi nga po, nakaka-discourage po kapag mababa yung sahod and at the same time, tinatawag po natin complacent kapag sobrang taas po yung sahod, sir. So, dalawa po yung magiging epekto. It's either magiging productive po yung employee or hindi siya magiging productive. Kailangan lang po nating balansin po talaga gamit yung ating mga policies. Kapag ma-implement man po yung pagtaas ng sahod sa Bicol, for sure po yung epekto niya, based sa analysis ko, magiging productive po yung mga Bicolano. Given po na parang sawang-sawa na po tayo sa mababang sahod talaga. And sa totoo lang naman po, nakakapanggigil or nakakagalit po yung ganitong pasahod na mas mababa pa kumpara sa ating mga gastusin. So for sure po magiging productive po tayo. So yun po, sir. Pero, sir, opo. sabi nung iba din, Hello po. Okay. Eto sir, Hello sabi po. nung ilan rin Opo. sir kasi na ano ko rin, imbis na tanggalin yung provincial rate, ba't hindi na lang taasan lahat? Magtaasan na lang lahat ng sahod kahit Metro Manila pa man, probinsya, pero gradual yung pagtaas. ano yung masasabi niyo doon, sir? Opo, sir. Yun naman po talaga, sir, yung ginagawa po ngayon. Gradual na pagtaas po. Kung babalikan po natin, last April po, nagtaas po yung ating minimum wage. Pero yung pagtaas po kasi very small amount lang po. Very minimal yung pagtaas. And mas nauna pa pong tumaas yung presyo ng bilihin kaya sa pagtaas po ng ating sahod. Okay naman po sana siya kasi siya naman po talaga yung ginagawa sa ngayon. Tumataas po yung mga minimum wage po natin. Kaso ang problema nga lang po, mas nauunang tumaas yung presyo kaysa sa pagtaas po ng sahod natin. Which is negative po. Kasi ang tawag po nito ay inflation. Kapag nauna pong tumaas yung presyo kaysa sa sahod, negatibo po yung epekto, sir. Okay po. Yun. Ito Sir Iboy, mga remaining question na lang. Siguro sir, kung ikaw po mabibigyan ka ng pagkakataon na mag-decide, halimbawa ikaw sir yung secretary ng DOLE, i-approve mo ba sir na tanggalin talaga ang provincial rate o hindi, Sir Iboy? Kung ako po talaga sir ang magde-decide sa ngayon lang po sa present time, hindi po. Kasi ikakasama po ng buong bansa kapag maging uniform po ang lahat ng pasahod sa buong bansa. Sa halip po, ang gagawin ko po ay mag-i-implement po ako ng mga policy para mapaliit po yung tinatawag natin na wage gap. Hindi po biglaan yung solusyon. Pwede po natin gawin itong quarterly or yearly. Yung gradual na pagliit ng wage gap po. So nangangahulugan po ito na may tinatawag po tayong standard or yung optimal minimum wage. Let's say po 800, ganun po. Uniform wage po siya, uniform minimum wage. Yung mga region po na mas mababa sa 800, paunti-unti po mag-i-increase po hanggang sa makaabot sa 800. Hindi po pwedeng biglaan. Yung mga regions naman po na may sahod na mataas sa 800, so parang stable po sila. Wag po natin gagalawin. So ang economic reason po dito or justification, yung productive na region, yung may mataas na minimum wage, hayaan po natin sila sa kanilang current economic activity. On the other side, yung mga regions po gaya ng Bicol na developing po or yung mga region po na currently mababa po yung productivity, mababa yung pasahod, hayaan po natin silang makahabol. So kapag ganito po, in the next 5 years, so makakahabol po itong mga regions po na ito. At may iwasan po natin yung epekto ng migration, epekto ng inflation, at epekto po ng pagtaas po ng mga bilihin.
So kapag ganun po sir ang nangyari, hindi man biglaan yung solusyon, pero makikita po natin in the medium run na makakasabay itong mga regions po na ito. Okay po 'yun. So ito, sir, kung sakali man na itaas talaga or aprobahan ang abolish or pagtanggal sa provincial rate, sino ba sir sa tingin niyo yung magiging panalo dito? And sino naman sir yung magiging talo sa tingin po ninyo 'pag tinanggal yung provincial rate, Sir Iboy? Opo sir, napakagandang katanungan po. Kapag tinanggal po yung provincial rate, ang panalo po talaga yung mga workers po. Panalo po talaga sir yung ating mga workers. Pero on the other side naman po, madedihado po or malulugi, pwede po natin sabihin, yung ating mga sellers po or business sector. Pero in the medium run po, baka po pareho silang malugi or pareho po silang madihado. Kasi yung mga workers po, maaaring mawalan sila ng employers or mapagtatrabahuhan. Tayo din po magsasuffer sa increase ng prices. And yung mga business sector po, magsasuffer po ng burden of cost sa additional expense po ng pasahod. So, hindi po siya optimal na desisyon. Pero may maaari naman pong gawing intervention po yung ating government. Pwede pong suportahan yung ating mga MSMEs gamit po yung mga tax incentives para kahit pa paano po hindi po masyadong ma-feel yung pag-increase sa sahod as expense po sa part nila. Pwede din pong magkaroon ng productivity support, mechanization po, access to credit, yung mga sa cooperative po and microfinance, nakakatulong din po siya, pati na din po sa bangko. Para po, yun, ma-minimize po yung negatibong epekto para mas ma-feel po natin yung positive effects. Yun po sir yung sagot ko po. Okay, yun. So ito sir, bago tayo magtapos, well, ano na lang sir ang inyong maibibigay na mensahe sa atin pong una sa mga manggagawa po natin, siguro sa mga lawmaker, katakod nitong kaugnay nitong atin pong pinag-usapan na pagtanggal or pag-abolish dito po sa provincial rate, Sir Iboy. Ako sir, napakagandang katanungan po. Para po sa ating mga workers, parang I feel you po kasi ako worker din po. Nasi-feel ko po yung mababang sahod and sobra po talagang nakakalungkot. Pero hindi rin po kasi pwede nating biglang taasan yung sahod natin para mag-benefit po tayo. Kasi in the medium run, tayo po yung magsasuffer sa mga mataas na bilihin at sa unemployment po. So, maaaring maging negatibo po yung epekto. Sa part naman po ng government, na-appreciate ko din po yung magandang intention. Kasi nga po, gusto din po natin tulungan yung ating mga workers. Pero kailangan po nating balansihin. Sa halip po na uniform minimum wage or pagbuwag po sa provincial wage, ang kailangan po nating gawin ay yung pagliliit po ng tinatawag nating wage gap. So, gradual po yung process, hindi po biglaan para hindi po magkaroon ng negatibong epekto sa ekonomiya po natin. At sa mga yun po, sa common people po or sa mga taong bayan, tulad ko din po. So, ikakabuti po at ikakasama yung biglaang pagbabago sa wage rate po natin. Kaya, kailangan po talaga pag-aralan ng mabuti, pag-aralan ng maigi po, yung mga susunod po na hakbang ng ating pamahalaan po sa ganitong usapin.